Kada, naranasan mo na ba yung gising na gising ka pero hindi makagalaw o makapagsalita? Baka locked-in syndrome na yan. Isang bihirang kondisyon kung saan ang isip ay aktibo pero ang katawan ay hindi gumagalaw. Maaring sanhi ito ng stroke, brain injury o iba pang karamdaman. Paano nga ba malalaman kung ikaw o ang isang mahal mo sa buhay ay nakararanas nito? At ano ang sintomas na dapat bantayan? Alamin ang kasagutan sa bisita nating eksperto sa Hello Doc! Mga kada, kamakailan lang ay naging usap-usapan ng locked-in syndrome dahil sa viral post ng netizen na si Mark Fagar, kung saan ibinahagi niya kung paano ang simpleng headache o sakit ng ulo ng kanyang ina ay nauwi sa sakit na locked-in syndrome. Sa ngayon po ay nasa ospital pa rin po ang kanyang ina na tila nasa comatose state po dahil hindi siya makakilos at makapagsalita. Nakikipag-communicate lamang po siya sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Kaya upang mas maunawaan po natin ang locked-in syndrome, makakasama po natin ngayon ang neurologist na si Dr. John Christopher Ruiz. Good Hello, morning, Doc. Good Welcome morning to po. Kada Good Umaga. morning. Doc, bati ka muna sa mga kada natin. Good morning. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin, mga kada. Okay. Always welcome here, Doc. Yes. Doc, Thank you. ano ba itong locked-in syndrome? Kasi pag una mo siyang narinig, parang connected kay lockdown. Oo. Di ba? Kaka-experience lang natin. But it's not. Okay, so in medical term, ang tawag nila dito ay de-efferented state. Okay, so para mas simple maintindihan natin, para kang nakakulong sa sarili mo at naiintindihan mo lahat ng nangyayari, nararamdaman mo lahat, pero hindi mo kayang gumalaw. Ang preserve lang na motor function ng isang pasyenteng may locked-in syndrome ay eye blinking, kaya niyang pumikit, dumilat at magtaas-baba ng mata. Yun lamang po. Anong kaibahan nito dun sa iba pang sakit? Yes. Okay. Neuro. So, unlike yung mga ibang sakit, katulad ng sinabi nyo kanina, sleep paralysis, no? Oh, Yung kasi mga sleep paralysis ay transient lang, no? Pansamantala. Yung lock-in syndrome, depende sa nag-cause nito, ang most likely stroke, permanent na po ang disability nito. Or if trauma, kung aksidente at talagang napuruhan yung brain stem natin, talagang hindi na po makakagalaw ang patient. Although, may nagsusurvive pa rin po na patients na may lock-in syndrome, kaya lang talagang debilitated na po sila. Gaano kataas ang fatality rate nito dito sa atin, Doc? Well, actually, yung fatality rate is not really that high. Pero yung prognosis mo o yung kahihinatnan ng pasyente thereafter ay hindi na maganda. Dahil siya ay mabubuhay na malamang ay nakadikit na sa isang makina na pampahinga or may support na sa pagkain, lalagyan siya ng peg, ganyan, para makasurvive siya. So, hindi ganun kaganda yung prognosis ng patients. Pwede ba natin malaman, Doc, yung signs and symptoms? Biglaan ba itong nangyayari or dahan-dahan nating mararamdaman? Okay, so for locked-in syndrome, depende sa nag-cause nito, no? Depende sa sanhi. Most likely, ito ay stroke. So, katulad ng ibang simptomas, pwedeng nahihilo lang sila, dizziness, ganyan, no? Or parang nagdodoble yung paningin nila. And then, biglaan. So, like stroke, biglaan kasi yan. Kung trauma naman, biglaan din, may aksidente, or pwedeng may tumor, merong metastasis, pwedeng kumalat po doon sa parte na yon. And neurological diseases? Neurological diseases, you mean? Mga sanhi pa? Iba pang Iba sanhi? pang sanhi nito, katulad niyan, hindi makakagalaw ang mga kamay at paa. So, hindi rin sila makakatingin sa kaliwa at kanan, no? At preserve lang talaga yung eye blinking and yung pagdilat po ng mata, no? Okay. Yung ano, Doc, gusto ko din po sana malaman. Sino ba yung mga high risk sa ganito ng mga situations na... Okay. So, kung risk factors ang gusto nating malaman, kung stroke din naman, no, ang pag-uusapan natin, no? Yan yung mga may hypertension, diabetes, na actually may mga diabetes ay times 2, yung may sakit sa puso, atrial fibrillation, irregular ang tibok ng puso, times 6. Also yung may matataas ang cholesterol, no. Aside from that, yung din mga nagtitake ng mga steroids, ganyan, pills, yan, no. Nakakataas po yan ng chance na ma-stroke din po ang pasyente. Dito po, dun sa case po ni Mark Fagar, yung sa nanay po niya, no? Bakit po mata lang yung gumagalaw? Tulad po ng nasabi nyo kanina, no? Up and down, pero hindi pwedeng left and right, and blinking lang. Wala na pong iba. Pero, nakaisip sila.
They know what's happening. Yes. Bakit po ganun? Okay, so in a simpler way to explain this, no, yung lesion natin o yung problema natin sa brain ay nasa brainstem. So if we're familiar with the neurological anatomy, meron tayong brain, yung malaki na merong mga lobes, and then merong brainstem, and then yung spinal cord. Yung lesion natin andito sa level ng brainstem. Preserved pa yung higher cortical function. So may awareness yung pasyente. Nakakaintindi siya. Pag kinurot mo yung patient na may lock-in syndrome, nararamdaman na yun. Pero hindi siya makareact, pipikit-pikit lang siya. And yung nabarahan sa part ng brain, di ba sa pons, sa harapan, na-preserve din yung arousal. So nakakaintindi po yung pasyente natin. Pero hindi na makakagalaw. Wala na. Parang wala na yung magsisignal sa kanya na gumalaw itong kamay. Yes, wala Even na. magsalita. Yes, Wala na rin. even So magsalita. how do they communicate? Paano? Sadly, Paano ka makikipag-communicate Oo, kasi sa mga mahirap yun. actually, medyo sad din ng konti. No? Nakaka-communicate pa rin sila, pero mainly by eye blinking or magsasagot sila. Yun nga, sabi sa akin na earlier, no, paano daw nakikipag-communicate yung mga may lock-in syndrome. Actually, yung relatives, nakaka-devise sila ng way. No? So, meron namang paraan. Sasabihin nila, taas yung mata pag gutom na sila. Ganyan. Baba ang mata kapag nagsi-CR. Parang ganyan. Parang i-learn na nila yon. Pikit ang mata, ganyan kapag may gusto silang gawin. Parang ganyan. Dok, sabi mo kanina, permanent. Pero, merong mga iba na nagkaroon nito at nakaka-survive pa naman. Bumabalik sa dati. Hindi na sila nakakabalik sa dati, although they survive. So, para kang nasa jail, para kang nakulong sa sarili mo. So, buhay ka, no? Nakakaintindi ka, pero yun na lang, parang you cease to exist. So hard. Yes. So, supported lahat. Pagpapakain, yung airway, ganyan. Ito din, Doc, like yung sa pagpapakain, paano po ba sila makakakain kung ganun? Like, So, mainly, ang naglalagay ng NGT insertion sa ilong papunta sa tiyan. Pero if magiging permanent na kasi yan, nag-ooperate din sila. Naglalagay sila ng peg or yung feeding through the, sa stomach, diretso na. Naglalagay din sila ng trach dito, daanan ng hangin para makasupport doon sa airway. ng Yun patient. na yung pinaka-treatment ba natin, Dok? Or Yes. meron pang ibang treatment for... Yun na yung nagiging long-term treatment and rehabilitation pa rin naman, nag-physical therapy pa rin sila para makatulong kahit Kaya. konti. Although, Although I've seen one patient before doon sa practice ko, locked in talaga, hindi rin makagalaw yung pasyente. Up to the most na nag-improve siya, konting twitches ng motor extremities. Pero hindi So, talaga siya so, Doc, wala pa po talagang case na bumalik sa normal. Wala pa po kayong case na. pero kaya naman mabuhay. May with mga- the Kayang support mabuhay. May mga lang. ano Yes. pa rin, exercises Yes. and mga treatments. kayang mabuhay po. Sabi niyo, Doc, nagkaroon na kayo meron na kayong experience sa patients na nagkaganon. No? Ano po kaya yung lifestyle nila noon? Bakit sila nahantong sa Yes, ganito, oo locked-in nga. syndrome? Mainly yung comorbidities pa rin, no? Ibig sabihin yung BP, di talaga na-check, high blood, yung kung diabetic, yung diet natin, no? Yung kinakain ng pasyente, and then, yun, nag-predispose dun sa stroke, naging lock-in syndrome, no? Pwede ding may problema sa puso. So there's a way, there's a lot of way para Yes. hindi tayo mauwi Oo. dito. sobrang daming ways po. Yun po ina-encourage namin lagi sa general public, no, na modifiable ang risk factors for stroke. So like yung hypertension, diabetes, dyslipidemia, yung cholesterol, ganyan, no. Pwede po nating ma-address yan. Even yung problem sa heart. Yung mga arrhythmia o yung irregularity sa puso, pwede pong ma-address. Meron po tayong medications for that. So, kailangan talaga, ikaw mismo sa sarili mo, alagaan talaga Yes. yung health mo para hindi tayo mauwi sa mga gantong sakit. Kumusta cases natin dito sa Pinas, Doc? With the Well, locked-in syndrome With patients? lock-in syndrome patients, nagsasurvive naman sila. Yes. Marami ba, Doc? Hindi ganun kadami. Unlike yung usual na stroke, syempre yung usual na mahina yung isang side, bulol, yun yung mga common. Locked in, not so much. Not so much. Pero usually mga elders. Yes, elders. Usually. Pero pwede ba dito yung mga bata? Oo, yun. Nagkaroon na ba tayo ng ganong case? Again, so papasok na tayo doon sa etiology o yung pinagmulan ng lock-in syndrome. Kung trauma ito, so it can occur at any age. Yes, bata, matanda, ganyan, walang pinipiling edad. There again, stroke in the young o yung mga bata na less than 45 years old, pwede pa rin silang ma-stroke, no? Yung meron silang problema sa puso.
yun, hindi naman high blood, hindi diabetic. Sabi nila, Dok, ba't ako na-stroke? Or I don't know, yung case ba natin, may sakit ba siya talaga? Baka sabihin, wala naman siyang high blood diabetes, pero na-stroke siya. So, pwede po yun. Baka may sakit sa puso, may problema sa dugo. Yun din, pwede din po mag-cause. Kaya importante talaga, nagpapacheck tayo. Yes. Oo. Tsaka ito, Doc, sa kababaihan, like sa amin po, Doc, like, kailangan ba namin mag-worry if sobra na yung pagsakit ng ulo namin, especially pag monthly Monthly dumarating, like lumalala na yung headache, kailangan ba namin mag-worry ng ganun, Doc, or hindi naman? Actually, gusto ko sanang i-point out to kanina na even with men and women, no, Yes. basta nararamdaman niyo yung simptomas na parang out of the ordinary na siya. Hindi na siya yung pangkaraniwan. Parang lumalala na tong sakit ng ulo ko. Parang tumatagal na to. Parang sumasakit na yung batok ko. It wouldn't hurt na magpa-check tayo kahit sa general physician, sa clinic, magpakita tayo sa center. Tanong lang, ano po ba kayang problema? Kahit i-BP ka lang, may makikita po dyan. Kahit anumang gender yan. Yes. Diba? Basta may parang na-feel mo, pagbabago na, hindi na normal. Yes po. Yun na. Huwag na kay Dr. Google. Right, no? Naku, baka mas lumala pa po ang inyong Baka iba. sitwasyon. Baka Ang iba. hirap nitong lock-in syndrome. Yes. Ito naman, Doc, sa usaping lock-in syndrome, may mga items po kaming babasahin, Doc. Okay. Tapos, na pinaniniwalaan po ng ilan nating mga kada. Sasabihin mo lang, Doc, kung ito ba ay fake or Okay. fact. Bulaanan mo lang, Doc. Okay. Ang unang item, ito, na ang yan. sabi, ang taong may locked-in syndrome ay ito, nabanggit mo na to, Doc. Sabi, hindi nakadarama ng sakit. So, nakakaramdam pa rin. Kakaramdam pa rin po siya. So, next item, To, ang next item natin, Doc, ay ang taong may locked-in syndrome ay nakakaunawa at nakakapag-isip pa rin. Yan na sabi din ni Doc kanina. So, it's a fact. Yes. Mm-hmm. Sorry, Eto na nasagot ko na yung mga tanong. oo nga ito na lang, last. Ito, maraming makaka-relate dito. Ito, factor, ang puyat at stress sa pagkakaroon ng locked-in syndrome. Factor ang puyat, stress. Nahirapan ka ba, Doc? Nahirapan Kung fake ako. or fact? Nag-isip. Gusto kong sabihin na Pwede naman both. pwedeng both. Pwede both. Explain mo lang sa amin, Doc, kung bakit both. Okay. Mainly katulad ng mga sinabi ko earlier, no, yung mga risk factors, hypertension, diabetes, cardiac problem, yan pa rin talaga yung main causes. Pero additional stress na pwedeng magkaroon ng problema sa brain, sa blood flow and all, makakadagdag po yan dun sa sintomas na yan, sa lock-in syndrome po na yan. So, I think, sige, i-fact na natin yan. Any naman no? Actually, pag ma-interview mo, iba't ibang doktor, factor talaga kung bakit nagkakaroon sila ng ganong sakit ay dahil din sa stress. And kulang ng tulog, quality sleep. The thing is with medical lang kasi, no, kailangan kasi nila lagi ng ebidensya. Kailangan nila lagi ng studies to back it up. So, Yes. hindi ko siya malagay na fact, pero I know for a fact na may contributory factor siya. Ano na lang, Doc, ang maipapayo mo sa ating mga kada? Ako po, ang mapapayo about sa stress ba ito? Ah, About, sa lahat na, Doc. lahat, Sa Doc. lahat. Oo, Okay. especially para maiwasan po itong locked-in Locked-in syndrome. okay, lagi po tayong magpapa-check up. Basta meron na po tayong nararamdaman, wag po natin ipagwalang bahala. Lagi nating iisipin na yung buhay natin hindi lang para sa atin, kundi para din sa mga pamilya po natin. Okay. Yan. Ayan. Thank you so much, Doc. Saan ka po ba pwede i-follow ng mga kada natin or i-contact for consultation? For consultations po, sa Tanza Doctors Hospital po, every Saturdays po, and sa Hydrise Wellness Clinic sa Maginhawa po. Maraming Thank you so much, salamat, Doc. Thank Doc. you. Maraming salamat po. Yung advice ni Doc, pag may nararamdaman na unusual sa ating katawan, listen to your body po. Kayo po ang nakakaalam kung may kakaiba na ba kayong nararamdaman at agad na pong magpa-check up. Ano man po ang pagsubok sa kalusugan na kinakaharap ng inyong pamilya o mga mahal sa buhay, ang inyong pagmamahal po at suporta ay napakahalagang papel po sa kanilang paggaling at pagbangon, lalong-lalo na po sa nararanasan po ng ating kada na si Mark Fagar, 'di ba? And prayers din. Yes. Yan talaga. Maraming salamat again, Thank Doc. you. Thank you so much. Hi, mga Kanet25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.